Attorney, doon sa kamakailan lang ay merong naganap, 'di ba, diyan sa Singapore, merong Shangri-La Dialogue or Defense Forum. Yun nga yung dahilan kaya nagsalita yung Malaysia. Oo, at Kahihiyan ng Pilipinas sa ASEAN. Ang sabi nila. nagpaparinigan sila doon alam mo naman, nabigyan sila ng pagkakataon. Ang Chinese Defense Minister ay nagbanggit doon, meron daw certain bansa, hindi niya binanggit, pero ang sabi niya, may certain bansa na hindi sumusunod daw doon sa sa agreement, bigla na lang nag-iiba, tapos may pitik din siya dito sa Estados Unidos though, kumbaga meron na silang military to military communications with the US dahil nga sa pagtindi ng tensyon dyan sa Asia, dito sa Asia Pacific. Pero ang sabi nga ni Chinese Defense Minister Dong Jun, and I quote, "We will not allow anyone to bring geopolitical conflicts or any war, whether hot or cold, into our region. We will not allow any country or any force to create conflict and chaos in our region." Di ba, naalala natin, ito din yung mga linyahan or ganito rin yung sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos before na walang dapat makialam dito sa tensyon na ito dahil ito ay usapin patungkol sa Pilipinas at China. Ikaw naman, kandidato siya noon. So meron siya karapatan bumalentong. Bakit naman siya tinatali sa mga pananalita niya? Bumalentong na nga siya sa halos lahat ng importanteng issue. Okay, so wag mong sisihin. Okay. Pero ito talagang mahilig siya bumalentong karapatan niya yon. Pero may punto rin ang Chinese Defense Minister dito kasi nga may nakikialam kasi ng mga bansa. Kumbaga, actually, lang to China and Taiwan na conflict. Tapos nakialam itong US. Tapos nasama na dito itong Pilipinas, attorney. Well, alam niyo po, yun nga po, no? Kaisa-isahang naging pro-US ang Pilipinas. Yan po mensahe nila ng ating Pangulo doon sa Shangri-La Dialogue. No? Alam mo kasi pag sinabi nila na we want ano ba yun? Yung rule of law, at saka yan? Rule-based order. Rule-based order, ibig sabihin maka-Amerikano. Yan yung mga linya. Dahil lahat ng ayon sa Amerika, hindi sila rule-based order. Okay? Well, okay, mag-rule-based order tayo. Bakit ang Pilipinas hindi pa rin ngayon kinikilala ang Palestine bilang isang independyenteng bansa? 148 states na po ang kumikilala sa Palestine. Tayo, sunod-sunuran pa rin sa Amerika. Hindi pa rin kinikilala. Akala ko ba international rule-based order? Bakit tayo hindi bumoto doon sa naunang General Assembly Resolution na nagkukondena ng nangyayari sa Gaza Strip? Yan po yung international rules-based order. Diba? Bakit po? Alam niyo po, ang isang magandang napulot ko doon sa konferensyang na-attendan ko nga dyan sa Kazakhstan, no? Yung Bandung Conference. Maaga pa po, nung dekada 60, nagpahiwatig na po ng kagustuhan ang mga developing countries ng Asia at ng Africa na ayaw na nilang makisali sa hidwaan ng mga superpowers dahil tayo po ay may sariling interes. Kaya nga po kami, hindi po kami pro-China, hindi po kami pro-America, hindi po kami pro-Russia, kami po ay pro-Pilipino. Ang dapat na ating tinataguyod, interes ng Pilipino at ngayon po ang interes ng Pilipino magkaroon ng kapayapaan dahil kapag may kapayapaan, may pag-asa pong maitaas ang antas ng kabuhayan ng lahat dahilan para magkaroon ng mas maraming pagkain sa hapagkainan ng Pilipino. Yan po talaga ang batayan ng panlabas na relasyon. Anong magdudulot ng mas maraming pagkain sa hapagkainan? Napakahirap akong intindihin yon. At napakahirap ang intindihin na kapag nagkagera, wala pong mas maraming pagkain sa hapagkainan. Yan po mangyayari sa Pilipinas. Gaya na nangyari doon sa lugar ni Zelensky na nakikiparte ngayon sa Malacanang. Nako, komento dito ng mga tao. Para saan yung pagpupulong? Wala naman daw, attorney, may pagmamalaki ang Ukraine ngayon dahil gibang-giba dahil sa gera. Ito na ba ay pahiwatig na ganun din nating sasapitin? Well, bukod sa kanilang party, yun nga po, dahil alam niya na susunod na ang Pilipinas na maging Ukraine. Kaya siguro mag-compare sila cards at sabihin, huy exciting to. Madudurog na naman ang bansa mo. Kung nung pangalawang pandaigdigan-digmaan, pangalawa ka lang sa Warsaw na pinakawarak na syudad sa buong daigdig.
mangyayari na naman yan ngayon. Ano ang mai-offer sa tingin mo ng Pilipinas sa Ukraine? Wala. Eh di ba nangangailangan din tayo? Di ba? Ewan ko ba kung bakit nandyan ngayon si Zelensky other than para mag-party dahil meron silang parehong gusto. Eh baka mga investor. Ewan ko ba paano mag-investor doon. Yung Wala ekonomiya kaming nila nga doon. sa kanila. Well, anyway, sanay naman tayo sa mga pledge na hindi naman nakakarating dahil lang kaya sadsad ang stock market at bagsak ang presyo ng piso. Ano naman kayo masasabi niya ng Russian Embassy? Nako! Ay, nako, pabayaan mo na sila muna Isa dyan. pa yan. Ako, ang hindi naintindihan ng tao, hindi po tayo pro-China, hindi tayo pro-Russia, tayo po ay pro-Philippines. Ako naman, kinukundina ko ang paglusob ng Russia sa Ukraine, kaya ng pagkondena ko sa paglusob ng Israel sa Gaza Strip. Bagamat, sinasabi ko rin na dapat din maparusahan yung mga Hamas na nagsimula. Pero yung mga 1,000 o more or less na napatay ng Hamas, kumpira mo ngayon na umaabot na sa 40,000 sibilyan ang namamatay ngayon dyan sa Gaza Strip. Hindi na po katanggap-tanggap yan. Dahilan kaya 148 states na po ngayon ang kumikilala sa Palestine. Hindi po kasama ang Pilipinas sa mga kumikilala sa independenteng estado ng Palestine. Wala na daw talaga sa tamang pag-iisip, sabi ni Zaria Sona. At si Eunice naman, may session daw siyang binabanggit. Wow! Hoy! Wag po kayo mag-alala, wala na kaming prangkisa na matatanggal. Ang alam ko na session nila gagawin yun, may pagpupulong. Baka yun yung- Pagpupulong na session. Kanda na sila dyan sa Malacanang Ano kaya? Kasama kaya ang mapapakilala kaya ni PBBM ang buong pamilya sa Oo. session na yan? Ang sabi naman dito, kaya daw mag-uusap para at least mabigyan daw ng tips ang Pangulong Bongbong Marcos. Paano gagawin In case kapag na- talagang dinurog na ang Pilipinas ng gera? Oo. Well, kahit papano, sana nga makakuha tayo ng katiting na pondo na galing sa Amerika na talagang ginugugol ng mga Amerikano sa Ukraine. Pero pati si Biden, pagod na magbigay ng pera dyan Pati yung ating yung US Congress, pagod na, no? Dahil parang walang katapusan yung gera dyan, no? At ang nagbabayad Amerika. Ano kaya larawan na yan? Maintindihan. Yan na ba yung si Zelensky? Yan yung inihintay nila Yan yung inaantay. sa Malacanang. Hindi pa dumating Oo. Saan kaya nila gagawin ang session nila, no? Kayo, ang session ay pagpupulong. Pagpupulong. Wala po kami Malacanang. usapan Ay, sorry. dyan. Malacanang yan. Naku, oo, sa Malacanang Malacanang yan. Alam mo yan yung lugar na sa labas lang yan ng Malacanang na ginawa nilang puti yung wall. Dati maitim yung wall. Oo. Oo. Bakit kaya hindi nila inanunsyo ahead of time magdating ni Zelensky? Hindi kasi kaya tinatago nila? dito lang sa meeting na dito sa Singapore lang So doon na sila nag-usap parang biglaan lahat. Baka sabi, President, dumalo ka na, malapit lang yung Pilipinas sa Singapore. Yun nga yung Pagkakataon na mag-session sila, no? Oo, para mapag-usapan kung ano man, Mapag-usapan sila. kung meron bang maidadalang mga tawag nito, investment Oo nga. sa Pilipinas. Para tignan nila kung ano yung dapat depensahan. kung ano yung mas okay. Oo. Pero Magkukumpara sila. hindi ko alam kung may nilabas na Kung ba. anong pulisiya ang mas okay na matitikman ng buong sambayanan. Di Oo. ba? Oo. Nagkita na rin sila dun sa Singapore. Parang hindi pa yata sapat dito na magkaroon ng pag-uusap. Siguro. Kasi stricto doon sa Singapore. Matindi monitoring doon, attorney. Matindi monitoring. Oo, doon. bawal doon. Bawal. Bawal. Pinagbabawal. Oo. Well, anyway, wala po kami sinasabi In any case, wala na rin po kami prangkisa. Hindi, ang ano lang natin, gusto natin malaman, ano talaga yung pag-usapan? Ano talagang gagawin nila? Anong gagawin nila? Anong benepisyo na maidudulot ng Ukraine sa Pilipinas? Ay, baka magpa-pledge din sila. O, di ba? Kasi ang Ukrainian, alam natin, kaya Ubus na. nga nag-iikot si di ba, President Zelensky, kasi siguro wala nang doon, so kailangan niyang mangalap ng additional na At baka tulong. tayo pa magbibigay ngayon sa Ukraine. Bagay, baka yung 90 billion, ibigay nila sa Ukraine. Pwede. Yung 90 billion, bigay nila sa Ukraine, di ba? Oo. Sabi dito si Pedron James, kawawa ang Pinas. Ang leader ay tututut. Bakit ka nagtutututut? Wala ka na naman prangkisa. Hello. Ito, attorney. Ito. Wala Dito na man- po kaming prangkisa, suspendido, kaya wala na po jurisdiction ng NTC sa amin.